So ngayon mga kaputi, dahil nga Ay? Sige.
So mga kapudi, samahan nyo ako mag-sleepover kasama yung mga classmate ko. Alas 5 pa lang ng umaga, gumising na ako kasi kailangan ko ng maligo. Dahil nga maaga pupunta dito yung mga classmate ko galing sa mga bahay nila. Sinabi ko kasi sa kanila na pumunta sila dito ng 10 AM kaso hindi pa ako nakakapagligpit. Kaya inuna ko muna maligo bago ako magligpit dito sa condo. First time ko mga kapudi mag-sleepover kasama yung mga kaibigan ko. Kasi wala talaga akong hilig na pumunta sa mga ibang bahay tapos doon makitulog. Kaya napagdesisyonan ko mga kapudi na mag-sleepover kasama yung mga classmate ko, kaya inaya ko sila. At buti na lang talaga pumayag yung mga magulang nila. 10 AM na nga ng umaga kasi hindi pa sila dumarating. Nagbook na kasi ako ng sasakyan nila para susunduin na sila doon. Kaya naman agad-agad kong kinontak yung mga classmate ko at tinanong ko kung nasa na sila. At nakampante nga yung loob ko nung sinabi nila na nasa biyahe na. Kaya naman tinigilan ko na silang i-chat para hintayin sila dito. Sa mga oras na to talaga namang sobrang excited ko na. Kaya naman pumunta muna ako dito sa sala namin para dito maghintay. At napagdesisyonan ko na rin na manood ng palabas. At sa sobrang saya ko nga sa panonood, hindi ko na malayan na marami na pala nagbe-message sa akin. At nung tinignan ko yung mga classmate ko pala yun. Malapit na pala sila dito sa condo pero hindi ko pa rin namamalayan. Kailangan ko kasi bumaba pag dumating na sila kasi napakahirap pumasok dito. Dahil nga sobrang protektado yung mga nakatira dito. At tinigilan ko na ngayon panonood at bumaba na ako kasi nandyan na sila sa baba. Palingat-lingat pa ako sa labas tapos bigla ko nakita yung mukha ng classmate ko. Muntik pa sana silang lumampas dun sa kabilang building, buti na lang nakita nila ako agad. At yun na nga, finally, nakarating na sila dito. Kailangan muna nila mag-fill up ng mga form dito pati magbigay ng ID bago sila makapasok. Kaya talaga nagpapasalamat ako sa mga security guard dito sa amin. At nung natapos na nga lahat ng pirmahan, umakit na agad kami dun sa taas. Pagpasok nga nila, pinainom ko muna sila ng welcome drinks. At isa-isa ko rin kinunik yung mga cellphone nila sa wifi namin. At nung nakakaramdam na nga sila ng gutom, nagulat ako kasi kinakain na nila yung ginawa ng mama ko na Graham. Kaya dito pa lang nalaman ko na nagugutom na sila. Kaya naman agad-agad na ako nag-order ng mga pagkain. At may isang oras namin paghihintay, dumating na rin yung pagkain namin. Kaya naman agad-agad ko nang binigay sa kanila yung mga pagkain na in-order nila. Pagkatapos nga nito mga kapudi, balak nilang mag-swimming. Kaya naman pinakain ko muna sila bago ko sila pinayagang pumunta ng swimming pool. At syempre hindi lang sila ang gutom, pati ako. Kaya sabay-sabay na kaming kumain. At habang kumakain nga kami mga kapudi, inaya ko yung mga classmate ko na pumunta sa mall. Kaya naman agad-agad silang nagbihis. At pagkapasok nga namin dito mga kapudi, dumiretso agad kami dito sa bowling. Kasi sabi nila hindi pa daw sila nakakaranas nito, kaya naman ipapa-feel ko sa kanila. At pumunta na nga kami dito sa table namin at dito na kami maglalaro ng bowling. Ilang beses na nga ako nakalaro dito pero hanggang ngayon hindi pa rin ako marunong. Pero kahit hindi ako marunong talaga nag-i-enjoy ako. Sumablay na nga ako nung una kong tira, sumablay pa rin ako sa pangalawa. Kaya naman sinubukan na ng classmate ko. At talaga nagulat ako kasi first time niya palang pero siya na agad yung nakatumba ng mga nakatayo na yun. At nung natapos na nga siya mga kapudi, pinatry ko rin to isa kong classmate kaso pagbato niya sablay rin. Tumagal nga kami dito ng isang oras kaso nagsawa na kami kaya pumunta na kami dito sa kainan. Tawan-tawa pa ako dito sa in-order namin carbonara kasi yung mga pasta talagang putol-putol. Kaya naman alam ko sa sarili ko na hindi normal yung ganon. Kaya pina-take out na lang namin yung carbonara kasi hindi talaga namin nakain. At nung natapos na nga kami gumala, umuwi na kami dito sa condo. Kasi manonood kami ng mga movie kaya naman pinabili ko yung mga classmate ko na mga kakainin naming snacks. Matapos nga ang 15 minutes, dumating na rin sila. Kaya naman binigay ko na sa kanila yung mga pinabili nilang snacks. At nang binigay ko na sa kanila yung mga pagkain, nagsimula na kaming manood. At talaga naman tawan-tawa ako sa puntong ito. Kasi hindi pa nagsisimula yung pinapanood namin na ubus na agad nila yung mga pagkain binili namin. Kaya naman habang nanonood kami, wala kaming kinakain. At buti na lang hindi matakaw yung isa kong classmate, meron pa sang isang chichirya. Kaya naman dun kaming lahat ng hingi. At ito na napudbud na nga yung remote kaso wala pa kami nahanap na papanooran. Kasi mga classmate ko may kanya-kanyang gusto. Yung isa gusto nakakatakot, yung isa gusto nakakatawa. At ako naman gusto ko naman yung mga dramatic movies. At finally after 100 million years nahanap na rin namin yung fit sa mga gusto namin. At inabot nga kami ng madaling araw kakapanood kaya naman natulog na ako. Kasi sa totoo lang hindi talaga ako mahilig magpuyat. Pero yung mga classmate ko kahit alas 6 ng umaga sila matulog okay lang. At ito na nga sumapit na ngayong umaga, kailangan na nilang umuwi. Syempre bago sila umuwi nag-order muna ako ng pagkain para meron laman yung tiyan nila. At talaga namang malulungkot na naman ako pag umalis sila. Kasi kahit ilang oras na kami nagsama talaga namang sobrang saya ko. Ako kasi mga kapudi yung tipong na hindi mahilig sumama sa mga barkada. Kaya ang ginagawa ko, pinapapunta ko na lang sila dito sa bahay. At yun na ngayon natid ko na sila dito sa elevator. At nagpaalam na nga ako. Bye-bye!